Mahalaga po na dapat ang ating locator ay balahan. Kapag hindi mo po siya binalahan, volume ng tubig yung kanya pong ilolocate. Pagka gumawa ka ng isang locator, kulang sa mga load o yung sangkap na isang locator para maging ganap na locator, at pag hindi mo siya binalahan dahil sa kulang ang iyong pambala, yung mga load na ilalagay, sa pagbabahagi ko pa rin po ng kaalaman na kapag bago kayo, sikapin nyo lang, pag-aralan nyo lamang kung ano po yung pagtaas, yung paghawak, kung paano po yung pinapagalaw. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katiits. Ito po yung pinusuan ng atin pong katiits mula po sa probinsya ng Mindanao. Ito po yung long range locator, single antenna. Ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate ng atin pong 2 pirasong single antenna. So mga kababayan, mga katiits, ito pong long range locator, single antenna, ay pang long distance, pang malayuan, at siya po ay magagamit mo pag binalahan mo. Ang long range locator po, single antenna, ay may kakayanan na makapag-locate po ng mga bagay na gusto natin hanapin, at kahit po yan ay nasa tubig, yung pong ating inilolocate. Yun po yung kagandahan, mga katiis, mga kababayan, na kapag meron ka pong 2 pirasong single antenna at meron ka pong isang aura meter, ay okay na po yan. Napakaganda ng gamit yan, na kahit hindi ka na po kumuha ng ibang gamit. So mga kababayan, mga katiis, ang 2 pirasong single antenna, siya po ay marami ang magagawa kung ikukumpara po natin sa isang triple antenna. Lalo na kung ang triple antenna ay hindi mo po siya tinuwangan o inasawahan ng isang single antenna, so limitado lang yung kakayanan na magagawa po ng ating triple antenna. Pero kapag ka ang triple antenna po ay sinamahan mo na isang single antenna, so yan po ay marami na siyang magagawa, na katulad din po ng 2 pirasong single antenna. So mga kababayan, ganun din po itong ating single antenna, na kapag 2, marami po siyang magagawa. Pero kapag isa lamang po ang iyong pinusuan, mga kababayan, mga katiits, kailangan mo siyang tuwangan na isang Japanese one. Kapag isang piraso lamang na single antenna, dapat meron ka pong Japanese one. So yun po yung kakayanan na magagawa din po ng isang pirasong single antenna. Kapag tinuwakan mo ng isang Japanese one, ay makapag-locate po ng entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, at maging dun po sa entrada ng sucker deposit o anumang sucker deposit yan, nakabaon man sa lupa, basta nasa isang lalagyan. Yun po yung kakayanan na magagawa po ng isang pirasong single antenna kapag meron kang isang Japanese one. So mga kababayan, mga katiits, ito pong ating single antenna ay bala-bala pa rin yan. So ito yan, at meron po akong pambala dito, mga katiits, mga kababayan. Ito po yung 24 carats gold ring na siya kung gagamitin bala sa atin pong single antenna. So kapag gagamit po kayo ng locator, lalo na kapag kasabay nyo po silang gagamitin, so isa lang yung ibabalahan. Isa lang po, hindi sabay-sabay, kundi sunod-sunod. Kung ano po yung unang hahanapin, kung ano po yung bala, o ano gold, o ano po yan, o platinum, diamond. So isa-isa lang. So yan, mga katiis, mga kababayan, at mahalaga pa rin po na dapat huwag nyo kakalimutan yung pagpahid ng dulo ng antena sa lupa. Yan po ay malaki ang may tutulong, lalo na kapag paiba-iba na ang area po tayo ng ating pinupuntahan. So ito pa rin, mga katiis, mga kababayan, hindi pa rin po mawawala yung ating ilolocate. Ito po yung bracelet na 18 carats. Gamit po natin ng 2 pirasong single antenna na may bala po siyang 24 carats. Yan. So mga kababayan, mga katiits, mahalaga po na dapat ang ating locator ay balahan. Kapag hindi mo po siya binalahan, volume ng tubig yung kanya pong ilolocate. Pagka gumawa ka ng isang locator, kulang sa mga load o yung sangkap na isang locator para maging ganap na locator, at pag hindi mo siya binalahan dahil sa kulang ang iyong pambala, yung mga load na ilalagay, pwede po siyang makalocate ng volume ng tubig, minerals, gold dust, at decoy. Kasi hihilahin niya ng mga hindi natin kailangan dahil kulang yung load na iyong nilalagay. Ito pa rin, mahalaga pa rin, mga katiits, sa
pagbabahagi ko pa rin po ng kaalaman na kapag kabago kayo, sikapin nyo lang. Pag-aralan nyo lamang kung ano po yung pagtaas, yung paghawak, kung paano po yung pinapagalaw, ano po yung mga pamamaraan, ano po yung ating saloobin, na dapat yun po yung requirements pag tayo gagamit ng isang locator. Lalo na kapag tayo po ay magpupundar ng gamit tungkol po dyan sa mga pagtitreasure na yan. So mahalaga po yun mga katiis, mga kababayan, na dapat kapag ka ikaw po yung pupundar, ikaw yung bubuo ng isang grupo. So kailangan sa pangunguna mo, sa iyong kaluban, lalo na kung meron kang gamit, ay dapat unang-una, ikaw yung malinis yung kalooban. Hindi ka pwede manglamang, maganda yung iyong nais, at para sa lahat, at kung meron ka namang gamit, ay huwag mo po siyang bababayaran o paiuupa, lalo na kapag maglulukit ka. Ang mahalaga mga katiis, mga kababayan, tumulong po tayo, at yung pagtulong po natin yun, darating yung panahon. Diyan po yan, pagkakalob po yung ating nahanap. So mga kababayan, mga katiis, ito pa rin, sa paggamit pa rin po natin ng ating locator, kailangan kapag sabay mo silang gagamitin, yan, so ito pa rin, sa tamang taas pa rin po yan, yan, doon agad po yan magtuturo. Kaya ganyan po yung ating locator, na kapag ano po yung ating bala, yun po yung kanyang nalulukit. So ganyan yan mga katiis, mga kababayan. Kaya kahit saan po yan nakabaon, o saan man po yan inilagay ng mga hapon, pag ginamit mo po locator, yan po ay may kakayanan na makapaghanap ng mga bagay na gusto natin hanapin. Kaya lang mga katiis, mga kababayan, dapat pag maghahanap ka po ng isang bagay, o tulad po ng ating hinahanap po sa pangsakar deposit na bala, dapat meron po yung bala para dyan. Kaya yun po, lahat ng bagay na gusto natin hanapin, meron pong katapat na bala. Ito pa rin mga katiis, mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin, yan, doon pa rin po yan, doon pa rin po siya magtuturo. Kaya sikapin nyo mga katiis, mga kababayan, na kapag itinas po yan, dapat sabay po silang gagalaw. Wala po pwedeng mauna, wala po pwedeng mahuli. Yan, so parehas po silang gagalaw. So mga katiis, mga kababayan, balansihin nyo lamang kung ano po yung mga pamamaraan na paggamit po ng ating locator. Yan. Yan pa rin po yan. Ayan po yan. At kapag ito naman po yan, tinapatan. Yan. So magkukross po yan. Yun po yung kagandahan. Na kapag ginamit mo po itong 2 pirasong sigilantina, ay sigurado po yan magkukross. Lalo na kapag tinapatan mo na po, o nando ka na sa tamang tinatapatan po yung kung saan lumalabas po yung aura ng gold. So mga kababayan, mga katiis, kapag kayan po yung aura ng gold at ginamit po natin na isang singgilantina, so pag tinapatan po yan, siya po ay ikot. So ganyan pa rin yan, yan, doon pa rin po siya nagtuturo. Ito po yung pagkakaiba na kapag isang piraso lamang ang iyong pinusuan, so kakailanganin mo na isang Japanese one para mahanap mo po yung entrance tunnel, exit tunnel, at saradong tunnel. So ganyan po yan mga katiis. Yan, hindi po pwedeng tuwangan mo ito na isang aurameter dahil isa po yung Japanese, isa po yung kanyang singgilantina. Kailangan isang Japanese one ang itutuwang mo dito. Pero pagka 2 piraso na singgilantina ang iyong pinusuan, aurameter na lang. At dahil yung isang piraso nito, kung 2, yun yung gagamitin mong ground. Ito pa rin mga katiis, mga kababayan. Yan pa rin. Yan. At ito naman po yung aking tatapatan. Gamit po itong ating single antenna. So, kalahating dangkal lamang pagka kayo po ay magpapaikot o tatapat sa atin pong locator o aura ng gold. Ayan, ganyan pa rin mga katiis, mga kababayan. Ang pagbuo po ng ating ground sa pamamagitan po ng ating pulso, mahalaga po yan na dapat ang pulso po natin, ang palad natin, hindi po hihigpit luluwag. Kailangan permis na po yan hanggang sa makabuo po tayo ng ground. Hanggang sa makuha po natin yung tamang magnetic field ng atin pong ginagawa. So mga kababayan, mga katiis, ito po yung pinusuan ng ating katiis mula po sa Mindanao. Ito po yung long range locator, single antenna, 2 piraso po yan. So mga kababayan, mga katiis, muli pa rin po sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga katiis sa buong Pilipinas, sa buong mundo, shout out po sa inyo lahat.
At ganoon na rin po sa ating katiits na si Mark Jonas Ispra at GM. Yan. Ng San Agusan del Sur. At ganoon na rin po si Mario Treasure Adventure ng Davao del Sur, Digos. So mga kababayan, shout out po sa inyo lahat sa ating mga katiits dyan. At ingat-ingat po lagi. Kailangan bago tayo maghukay, bago natin bawasan yung lupa, mahalaga na dapat pag-aaralan po natin. Lahat dapat pag-aaralan natin yan bago tayo maghukay. So, nandiyan po mga katiits, mga kababayan. Muli po, pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusukan mga kababayan. Maraming salamat mga katiits. Hanggang sa muli.